Ladies, makinig po kayo sa akin. Kung gusto nyo na maakit ang isang lalaki or mapa-oo nyo siya sa gusto nyo or sa mga hinihiling nyo or para ma-enjoy nyo ng total yung relationship nyo at yung pagmamahal niya sa inyo, yung care niya, ang pag-provide niya, kailangan na alam nyo din kung paano i-trigger ang masculine instinct ng isang lalaki kasi ito po yung pagka-design or dinesign ng Panginoon sa aming mga lalaki. Yung babae, meron kayong feminine energy or feminine instinct, kaming malalaki meron ding masculine instinct. Ang problema, maraming kababaihan ang hindi nag-e-enjoy, palaging problema sa relationship, hindi na masaya because you don't know kung paano yung proper na approach, paano i-trigger yung kanyang masculine energy para ma-enjoy nyo yung relationship nyo at yung partner nyo. Pero huwag kayong mag-alala dahil sa video na ito ay share ko sa inyo ang ilan lang kasi marami pa. And trust me, gagawa pa ako ng maraming video. Pero I believe na itong 5 na bagay na share ko sa inyo is that makakatulong po. Especially kung i-apply nyo consistently at talagang i-pursue nyo na gawin ito, naniniwala ako magbabago po yung relationship nyo at yung partner nyo sa inyo. So kung gusto nyo malaman, sige, simulan na natin. So number 1 na dapat nyong gawin is that never command but ask. Anong ibig sabihin nito? Kasi karamihan po sa mga kababaihan ng common na mistakes is that you command your man but you never ask or please him. Like for example, kung sa loob ng bahay, sa boarding house kung saan kayo nakatira is that walang tubig. Ang commonly na reaction or ginagawa ng mga kababaihan is that, ano ba yan? Wala na namang tubig. Hindi ka man lang nag-order, hindi ka man lang bumili, hindi ka man lang nag-igib. Tignan mo, anong inumin natin? Anong pansaing natin? Anong gagamitin natin? Ano ba yan? Di ba? Ganon yung reaction nyo. Nagagalit kayo agad. Nagre-reklamo kayo agad. Imbes na ang dapat nyong reaction or ginagawa is that, babe, patingin nga ng muscle mo. Parang malalaki yung muscle mo Pwedeng paigib naman ng tubig kasi wala ng tubig. Or kung naubusan ka ng tubig at ino-order yung tubig nyo, pwedeng sabihin nyo na, babe, okay lang ba? Kasi naubos yung allowance ko, pwede bang ikaw yung bibili ng tubig? Di ba? Sa mga paraan na yon, ang ginagawa nyo is that tinitrigger nyo yung masculine instinct ng isang lalaki, which is kami yung nagpo-provide, kami yung nagtitake care sa inyo. So, matitrigger yon, and of course, it is our pleasure, our honor actually to serve you, to provide for you, and to give help sa'yo kasi nahirapan ka magbuhat. So, yung isip namin na kailangan kami ng mahal namin sa buhay, yun actually yung nagpo-prove ng pagiging lalaki namin. Yung pagiging masculine namin, yun actually yung kung saan kami nag-e-enjoy. Pero kung ang tirada nyo is that, ano pa yan? Wala na namang tubig, wala tang pangsaing, ano pa yan? Diba? Ang nangyayari dyan na nagiging defensive na kami. Naatake nyo na yung aming pagiging masculine, which is automatically magiging defensive kami. That is why, kung ganun yung paraan mo tapos hindi niya pinapakinggan, di ba? Most of the time, parang wala siyang napapakinggan. Doon lang sa cellphone niya, nag-i-scroll, naglalaro. Tapos mamaya gagawin mo na kasi hindi niya pinapakinggan. Hindi niya narinig, kundi tinatamaan mo yung kanyang pagkalalaki. Sometimes tinatawag itong ego. And natural lang po yun sa amin kasi nga kami nga ang leader. Kami nga ang lalaki. So, dahil sa natatamaan mo yon, parang wala kaming gana na gawin iyon hanggang ikaw na lang yung gagawa. Tapos, ayan, pag nakikita na, then tulungan ka. Pero, hindi siya nagiging masaya doon. Okay? At hindi niya ginagawa yung bagay na yon, yung pag-iigi, pagbubuhat na masaya. Why? You commanded him. You don't ask him or please him na gawin yung favor na yon sa'yo. So, nakadepende yan sa approach, kapatid. Kaya lagi mong tatandaan na i-approach mo siya ng isang pleasing na personality and not someone na you are commanding. Okay? So, number 2 na dapat nyong ginagawa is that use your feminine energy whenever that you need something or you want something from him. A lot of you is that tirada na agad na hindi nyo alam kung paano naman na akitin or paano yung proper na paglapit sa kanya. Oh, Mario, wala na tayong pambili ng bigas. Mario, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganito sa trabaho. Kailangan ng mga bata yung ganito. Kailangan ng ganito. Bibili ka nga ng ganito. Kumbaga kung titignan mo yun, para kang senyora na nag-uutos lang ng isang bata.
Hindi po ganun eh. Asawa mo yan, partner mo yan, hindi ganun yung proper na way. So ang pinaka-the best na approach mo is that gamitin mo yung feminine energy mo. Ano ba yan? Alam mo na. Yung femininity mo. And most of the time, ang isang lalaki ay more on touching. So itry mo na hawakan siya or haplusin yung parts ng katawan niya na gustong gusto niya. Tapos titigan mo siya or bulungan mo siya. Or yung tipong mga akit. Kaya nga mapapansin nyo, mas magagaling yung mga kabit kaysa sa mga legal na asawa. Kasi yung mga kabit, alam nila kung paano mangakit, ikaw hindi. Tapos magtataka ka kung bakit ayaw na niya sa'yo. Para ka naman kasing donya eh. Para ka naman kasing nanay para sa kanya na parang bata lang siya. You don't know how to approach him. Na in a way na naakit naman siya. Ang problema kasi sa'yo eh. Yan kasi ang problema sa'yo. So, kung alam mo lang kung paano siya akitin, touching like that, then naniniwala ako makukuha mo kung ano man yung gusto mo sa kanya. So, proceed na tayo sa number 3 na dapat mong gawin is that wag mo siyang pagkakaitan ng sex. Alam mo kung bakit? Kasi sex is very important sa amin. Ito actually yung nagtitrigger din ng masculinity namin. The more kami na nakaka-score sa partner namin at nag-enjoy kami, then mayroong energy sa amin or mayroong lakas ng loob or naiengganyo kami na mag-provide pa, na alagaan ka, na gawin yung the best para sa inyo. Okay? So, wag mo yung ipagkait. Wag mo siyang pagbawalan. Wag mo siyang, kumbaga pag naghahaplos siya ng ganun, igaganon mo na lang yung mga kamay o tutulak mo siya papalayo na para ba siyang manyakis o rapist. Nasasaktan at nagiging defensive yung isang lalaki. Nasasaktan yung masculinity naming mga lalaki. Ang tendency nito, mawawalan niya ng gana or tatahimik yan sa'yo or sa iba niya, papasabugin kung ano man yung naipon sa kanya. Alam nyo na kung ano yon. Kayong mga babae, nagre-regla kayo once a month. Ang isang lalaki, what do you think? Merong actually naiipon sa amin. Merong naiipon sa amin na kailangan din namin i-discharge. So kung ayaw mong ipa-discharge sa'yo, then i-discharge niya sa iba. Real talk. Yan ang katotohanan. So, kung asawa mo siya, wag mo siyang palaging pinagkakaitan or kinokontrol mo siya sa pamagitan ng sex. And sometimes, kapag nararamdaman namin na parang kami lang yung may gusto sa sex, nawawalan din kami ng gana. At dito nagkakaproblema ang lahat. Dito nagkakaroon ng kabit yung isang lalaki. Whenever na pinapakita mo na hindi ka interesado sa kanya, na ayaw mo ng sex, parang napipilitan ka lang, nasasaktan mo yung masculinity ng isang lalaki, hindi namin ito na-express. So ang problema, kung hindi namin na-express yung masculinity namin, then mababawasan din yung maipapakita namin sa inyo na pagmamahal, pagpo-provide, at etc. Okay? Tandaan mo yan. Ngayon, kung meron na namang problema sa relasyon nyo, sa sexual aspect ng relasyon nyo, then pag-usapan nyo yan. Most of the time, itong lalaki, mabilis na sumabog ganon, pwede ka magpa-check up ng doktor or pag-usapan nyo. Mayroon lang akong i-advise sa inyo, kung hindi niya alam mag-roleplay, then gawin mo yun sa kanya. Hanggang siya makikita niya, then gagawin niya rin sa'yo. Yun lang naman ang piece of advice ko. Hindi ko alam kung effective agad-agad sa inyo. Pero gawin mo lang yun. And then pag-usapan nyo. Gawan nyo ng paraan yan. Huwag nyo hayaan na ganyan lang, na hindi nyo pinag-uusapan, hindi nyo inayos. Mamaya, wala naman palang nakokontento sa inyong dalawa. Magkakaroon ng butas yung relationship nyo para masira. Okay? So, ayusin nyo yan. Pangapat, allow him na ilabas niya ang pagiging bata niya. Napansin nyo ba, kahit gaano kalalaki ang isang lalaki, may part sa amin na para kaming bata. And ang problema, ang karamihan sa mga kababaihan is that naiiritado, nabibwisit, pinapagilitan siya doon, kinakalaban mo siya doon. One thing that you don't understand, kasi ganito, ang isang lalaki medyo nakakapagod yan. Ang pagiging masculine ay nakakapagod yan. Ang pagiging lalaki sa harap ng kaibigan, sa trabaho, kumbaga kailangan namin na magmukhang matibay. Kailangan namin magmukhang, fearless. Or kaya namin ang lahat. Pero sa totoo lang, nakakapagod yun. So inside us, merong part na gusto naming i-express yung pagiging baby, pagiging bata, pagiging baliw. So napakaswerte mo actually, kapatid, kung sa feeling mo na-express niya yun. Nagagawa niya yun. Yung parang umaakta na para siyang bata. Why?
pinapalabas niya lang kung ano yung nasa loob-loob niya rin. Pero hindi ibig sabihin yan na isip bata na siya, wala siyang alam, ganun, or naiirita ka. Hindi po ganun. Pagbigyan nyo lang siya na gawin, sabayan nyo kung pwede, hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang. Kasi sa totoo yan, pag harap yan sa mundo, ay maging lalaki yan. Ayusin naman yan eh. So, napakaswerte mo actually kung komportable siya na ganon, na nagiging bata minsan. Gawin, sabayan mo lang siya. In that way, actually, mararamdaman namin yung support ninyo na natatanggap nyo pala kami kahit sa ganyang area ng buhay namin, sa ganyang side ng buhay namin. Ramdam namin yung support nyo. In that way, natitrigger na naman yung pagiging masculine namin, masculinity namin, which is magtitrigger ng love, pagpaprovide, pagpapahalaga sa'yo. Okay? And last but not the least, kailangan mong itong ibigay sa isang lalaki. Hayaan mo siya kung gusto niya ng space or pananahimik. Sometimes ang pagiging lalaki nakakapagod. Ang pagpro-provide nakakapagod. Especially kapag maraming bayarin at talagang very responsible yung asawa mo, yung partner mo. Nakakapagod minsan, kaya nga ang pananahimik namin hindi dahil sa hindi ka na namin mahal, hindi ka sana masasaktan, ano po. Kailangan mo maintindihan na minsan kami mga laki, kailangan namin ng recharge, kailangan namin ng tumahimik para mag-isip, mag-relax din, na walang nakakadisturbo sa amin. Kapag hindi ka nakakausap, huwag kang magalit, bigyan mo lang siya ng space kasi kailangan namin yun. Bilang isang lalaki, kailangan namin yon. Hindi palaging ikaw yung sinasamahan, hindi palagi ikaw nakikita, hindi palagi ikaw, kailangan din namin bigyan ng time yung sarili namin. That's very important, very vital sa aming mga lalaki in order para ma-maintain namin yung pagiging masculine namin, pagiging lalaki namin. Diyan kami nagre-recharge, diyan kami nagpapalakas. Hindi dahil sa hindi ka mahal, hindi dahil sa meron kaming iba, kundi kailangan din namin yung time para sa aming sarili. Kailangan namin ng space. Space. Kasi nakakapagod talaga ang pagiging isang lalaki. Okay? So, kaibigan, ito lang po yung mga ilan o 5 sa may share ko sa inyo na kung saan makakatulong para matrigger yung pagiging masculine ng isang lalaki, yung pagmamahal ng isang lalaki sa'yo, para ma-enjoy mo yung kanyang reaction or yung effect actually ng ginawa mong itong 5 kapag ginawa mo. Ma-enjoy mo yung relationship nyo. Mas mag-upgrade, mas magiging better yung relationship nyo. And trust me, magpo-flow na, okay, especially kapag meron kayong anak, magkakaroon ng positive na result sa relationship nyo as a family nyo. Okay? So that's it lang mga kapatid. I hope na meron kayong natutunan. Please share this video, please like this video, and God bless. Bye-bye.